Hindi naman natin maitatanggi na maraming mga NBA fans ang talaga namang sinubaybayan si Derrick Rose. Sa kanyang pagpasok kasi sa NBA, nakitaan agad siya ng potensyal ng karamihan. Naging Rookie of the Year at siya din ang tinanghal na pinakabatang NBA player sa kasaysayan na naging MVP. Sa kabila ng mabilis na pag-usbong ng kanyang karir ay masasabing siya ring bilis ng pagbagsak nito dahil sa mga injuries. Kaya naman ang malaking katanungan ng karamihan ay anyari nga ba sa karir ni Derrick Rose? Diretso na tayo mga repa. October 4, 1988 nang ipinanganak sa Englewood, Chicago, Illinois si Derrick Rose. Siya ay namulat na walang ama at ang kanyang ina lamang na si Brenda Rose ang nagsilbing gabay at nagtaguyod sa kanilang 4 na magkakapatid. Bata pa lamang si D-Rose ay nahilig na siya sa basketball dahil na din sa kanyang mga kuya. Siya ay nag-aral sa Seaman Career Academy at sa kanyang unang taon dito ay nag-average siya ng 18.5 points, 6.6 assists, 4.7 rebounds at 2.1 steals per game. Dahilan kung bakit nagawa nila ang 24-1 na record. Pagpatak ng 2006-2007, dito ay may sinimento niya na ang kanyang ligasiya sa high school. Dahil sa kanyang pangunguna ay nasungkit nila ang dalawang magkasunod na kampyonato at nag-average noon ng 25 points, 9.1 assists, 8.8 rebounds at 3.4 steals. Dahil sa kanyang nagawa ay siya ang itinanghal na Illinois Mr. Basketball at napasama din sa McDonald's All-American. Matapos siya makagraduate sa high school ay nakatanggap siya ng scholarship mula sa University of Memphis. Masabing naging malaking bagay si Derrick Rose sa team na ito dahil sa kanyang pagsali sa lineup ay pambihirang record agad ang nagawa ng Memphis Tigers. Nagawa nga nila ang 26-game winning streak. Dahil sa kanilang chemistry ay nakapasok sila sa state championship pero sa kasamaang palad ay kinapo sila at natalo kontra Kansas. Ganun pa man ay napasama pa din naman siya sa All-American 30 at naging finalist din sa Bob Cousy Award. Nang matapos ang season na yun ay napagpasya niya ng sumali sa 2008 NBA Draft at sa kabutihang palad ay siya ay napili bilang first overall pick ng Chicago Bulls. Sa kanyang rookie year ay nag-average siya ng 17 points at 6.3 assists on 48% shooting. Marami nagsasabi noon na siya ay maituturing na athletic freak of nature dahil na din sa kanyang leaping ability at high flying dunks. Hindi naman ay nakakapagtaka dahil na din sa dami ng kanyang mga highlights katulad na lamang nito. Sa unang taon ni D-Rose ay nakapasok agad ang Bulls sa playoffs at nakaharap agad nila ang defending champion na Boston Celtics. Talaga namang nagulat ang karamihan dahil napantayan niya ang record ni Kareem Abdul-Jabbar sa most points in a playoff debut. Nakapagtalakay siya noon ng 36 points at 11 assists. Bukod pa doon ay pumalag din kasi ang batang team na Chicago Bulls sa Boston Celtics Big 3. Yun nga lang ay kinapos at natalo sila noong Game 7. Dahil sa pinamalas na galing ni Derrick Rose sa season na yon ay siya ang itinanghal na Rookie of the Year. Pagdating ng 2009 summer, dito ay nagkaroon ng investigasyon at napagalaman na itong si Rose ay nandaya daw sa SAT exam. Nagbayad daw kasi itong si D-Rose ng $1,700 para may mag-represent sa kanya upang kumuha ng exam. Kaya naman dineclare ng NCAA committee na academically ineligible itong si Rose na maglaro sa college at dahil doon ay napatawan ng parusa ang University of Memphis. Noong sumunod na taon ay nagbayad nga ng $100,000 ang partido ni Derrick Rose upang makaiwas na din sa kaso. Noong 2009-2010 pangalawang season niya sa liga ay nagtamo siya ng ankle injury sa preseason kung kaya't ilang buwan din siyang hindi nakapaglaro. Sa kabutihang palad ay noong January 2010 ay muli naman siya nakabalik sa lineup. Dito ay nag-average siya ng 21 points, 6 assists at muli ulit silang nakapasok sa playoffs. Bagamat nakapasok sila sa postseason ay hirap din talaga silang makalusot sa semifinals. Sa katunayan na sa season na yun ay nakatapat nila ang Cleveland Cavaliers na pinangungunahan ni LeBron James, ang unang tapatan ng dalawang players na ito sa playoffs. Bagamat nag-average siya noon ng 27 points at 7 assists, ay hindi ito naging sapat at natalo din sila noong Game 5. Pagdating ng 2010-2011 season, dito ay natunghayan natin ang breakout season ni Derrick Rose. Imagine mga repa sa edad na 22 years old ay nagawa niyang madominate ang NBA. Nag-average siya noon ng 25 points, 7.7 assists at 4 rebounds per game. Dahil sa kanyang leadership at impact on and off the court, ay natulungan niya ang Bulls upang makatungtong sa tuktok ng rankings. Nagtapos ang season na yon mga repa na may 62-20 na record ng Bulls. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya ang itinanghal na Liga MVP, ang pinakabatang player sa kasaysayan na nakasungkit ng award na ito.
Pagdating ng playoffs, dito ay una nilang nakabangga ang Indiana Pacers at naging solido mga repa ang kanilang chemistry, kaya naman nagtapos ang series na yon sa Game 5. Pagdating naman ng semifinals ay nakaharap naman nila ang Atlanta Hawks na merong Joe Johnson, Jeff Teague, Al Horford, Josh Smith, Jamal Crawford at marami pang iba. Bagamat maganda at malalim ang lineup ng Atlanta Hawks noon ay hindi din ito nakapalag sa Bulls. Natapos ang serye na yun mga repa sa Game 6. Sa kabila ng magandang ipinakitang galing ng Bulls sa pangunguna ni Derrick Rose, ay pagtungtong nila sa Eastern Conference Finals ay napatumba sila ng Miami Heat Big 3 na pinangungunahan nila LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh sa Game 5. Pagpatak ng 2011-12 season, dito ay napanatili ng Chicago Bulls na nasa tuktok ng rankings ang kailang kupunan. Nag-average si Derrick Rose ng 22 points at 8 assists. Nakapirma din siya ng 5-year $94.8 million contract extension at naging All-Star starter din siya sa taon na yon. Bagamat 66 games lang nakapaglaro ang bawat kupunan sa regular season dahil nagkaroon ng lockout noon ng NBA, ay masasabing naging solido pa din ang Chicago Bulls. Sa puntong yun ay marami nag-e-expect para sa Chicago Bulls, pero sa kasamaang palad ay ito ang nangyari sa playoffs. April 28, 2012, first round ng playoffs, kalaban nila ang Philadelphia 76ers. Game 1, lamang ng 12 puntos ang Chicago Bulls matatapos na ang laro. Last 124 mark sa fourth quarter nang sumugod at nag-drive itong si Derrick Rose para mag-layup. Sa kasamaang palad ay napuwersa at napunit mga repa ang kanyang ACL sa kanyang kaliwang tuhod. Dahil sa pangyayaring yon, dito ay natunghayan natin ang worst injury na sumira at nagpabagsak sa papausbong sana na karir ni Derrick Rose. Dahil sa pagkawala ni Derrick Rose sa playoffs ay naging malaking dagok ito para sa Bulls, dahilan kung bakit sila natalo sa serye na yon noong Game 6. Sa sumunod na season 2012 to 2013 ay buong season natenga at hindi nakapaglaro si Derrick Rose dahil sa kanyang natamong injury. Bagamat nawala sa season na yon si Rose ay nakapasok pa din naman ang Chicago Bulls sa playoffs. Napatumba nila ang Brooklyn Nets sa first round, pero pagdating sa semifinals ay natalo naman sila ng Miami Heat. Sa sumunod na season October 5, 2013 ay nakabalik na sa lineup si Derrick Rose, pero makalipas lamang ang isang buwan matapos ang kanyang much-awaited comeback ay nadali naman ang kanyang kanang meniscus, dahilan kung bakit hindi na naman siya nakapaglaro sa buong season na yon. 2014-2015 season, dito ay 51 regular season games siyang nakapaglaro. Nag-average siya nun mga repa ng 17.7 points at 5 assists per game. Bagamat maganda ang kanyang ipinakita sa season na yun ay pagdating ng February 24, 2015 ay napag-alaman na kailangan na naman siyang maoperahan, at ito ay dahil sa kanyang meniscus tear na natamo last season. Sa kabutihang palad ay inanunsyo din naman ng Chicago Bulls management na makakabalik din naman si Derrick Rose bago matapos ang season. Nakabalik naman si Derrick Rose sa postseason at una nilang nakatapat ang Milwaukee Bucks. Talaga namang naginit si Derrick Rose noon, partikular na noong Game 3. Nakapagtalakay siya noon ng 34 points, 8 assists, 5 rebounds at 3 steals. Dahil sa pinamahal sa galing ni D-Rose ay napatumba nila noong Game 6 ang Milwaukee Bucks. Sa second round naman ay nakaharap naman nila ang Cleveland Cavaliers na pinangungunahan nila LeBron James, Kyrie Irving at Kevin Love. Naging digdigan din ang serye na yon. Sa katunayan ay marami talagang mga moments na tumatak noon, at isa na nga dito ay yung nangyari noong May 9, 2015, Game 3, tabla sa 96 ang score. Last 3 seconds, matapos niyang matanggap ang bola at matapos nga din siya makagawa ng konting separation kay Iman Shumpert, ay agad din siyang tumira ng 3 at ito nga ang nangyari. Isang game-winning buzzer beater na nagbigay ng malaking impact para sa kanyang kupunan. Sa kabila ng masakit na pagkatalo ng Cavs noon dahil na 2-1 lead sila ng Chicago Bulls, ay muli naman silang nakabangon at hindi na pinagbigyan pa ang Chicago Bulls. Natapos ang series na yon mga repa noong Game 6. Pagdating ng 2015 to 2016 season, ay 66 regular season games naman siyang nakapaglaro. Naging decente din naman ang kanyang stats average, pero sa kasamaang palad ay kinapo sila at hindi na nakapasok pa sa playoffs. Dahil sa pagkakalaglag nila sa playoffs at dahil na din sa mga injuries na kanyang natamo sa nagdaang panahon, ay napagpasyahan na ng Bulls management na i-trade itong si Derrick Rose sa Knicks noong June 22, 2016. 2016 to 2017 season,
Dito ay masasabing unti-unti nang nakakabalik sa pagiging healthy si Derrick Rose. Dalawang magkasunod na taon na kasing 60 plus regular season games ang kanyang nagagawa. Nag-average din siya noon ng 18 points at 4.4 assists, pero as usual mga repa, April 2, 2017 ay kailangan na naman niyang sumailalim sa surgery dahil sa meniscus tear at ito ay sa kaliwang tuhod naman. Bali 6 to 8 weeks mga repa ang recovery time nito. Dahilan kung bakit hindi na siya inoperan pa ng Knicks ng kontrata. Kaya naman noong 2017-2018 season ay pumirma na lamang siya sa Cleveland Cavaliers. Dito ay nakasama niya sila LeBron James, Dwayne Wade at Kevin Love. Pero sa kasamaang palad ay kakaumpisa pa lamang ng season November 7, 2017 ay nadali na naman siya ng injury. Dahil sa pangyayaring yun ay may bumalik mga repa ang mga alaala ng kanyang mga injuries. Sa katunayan naisipan niya ng magretiro noong time na yon. Sumatotal kasi mga repa ay simula 2012 hanggang 2017 ay 32 na injuries ang kanyang natamo. Seriously, look at this list. Back, elbow, hamstring. In 2015, the man broke his eye. And now he has got a sprained ankle that is severe enough. Well, dahil sa kanyang pagiging injury prone ay napilitan na ang Cavs na i-trade siya sa Utah Jazz noong February 2018. Kalaunan ay winave din siya ng team na ito. Sa kabutihang palad ay muli naman siyang pinapirma ng kontrata ng Timberwolves bago matapos ang season. Sa kabila ng kanyang pagkakalubog dahil sa mga natamo niyang injury sa mga nagdaang panahon, ay muli naman siyang nakabangon noong 2019 season. Dito ay nakuha niyang muli ang tamang timpla para sa kanyang laro. Nag-average siya ulit ng 18 points at 4.3 assists. Pero ang pinaka-highlight sa season na yun ay noong nagawa niya ang kanyang career high 50 points kontra Utah Jazz. 2011 MVP Rose! Dito ay pinakita niya na bagamat sa paningin ng karamihan ay siya ay maituturing na isang lantang rosas ay kaya niya pa ding mamukadkad at ipakita ang kanyang totoong potensyal. Nang matapos ang kanyang kontrata sa Timberwolves ay muli siyang pumirma ng 2-year $15 million contract sa Pistons. Naging maayos naman ang kanyang laro. Nag-average nga siya mga repa ng 18 points at 5.6 assists. Pero pagdating ng 2021 season ay muli siya ulit na trade sa New York Knicks. Dito ay naging effective siya lalo na sa bench role. Nakasama pa nga siya sa finalist para sa 6th Man of the Year. Well, sa kasalukuyan ay sa New York Knicks pa din siya naglalaro. Well, noong December mga repa ay nakatanggap siya ng standing ovation at hiyawan sa United Center sa Chicago kung saan siya nakilala. Siguro kaya ginawa ito ng mga fans bilang respeto at pag-aalaala sa youngest MVP in NBA history. Well, kayo mga repa, isa din ba kayo sa nanghinayang sa kalibre ni Derrick Rose? Isa din ba kayo sa napaisip na paano kung hindi siya nagkaroon ng injury? Posible kaya siyang makasungkit ng kampeonato? Sa tingin niyo mga repa, comment down below. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. Peace!